Pasewat pagbilan nga po. Dito tayong red bag mga katrops. Ayan, good morning sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyong lahat mga katrops. Red bag nga, dalawa. Magkano yun? Dahil bukas gagamitin natin na yan sa kalamansi. Okay, pero kasi tali natin. Ayan, yan pa lang tayo palasong ng bukid. Sumakit katawan ko. Ay, naka. Sumakit katawan ko sa pag-grass cutter. Pero unti-unti natin yan mga katrops. Ayan mga katrops, madalawang dahis na ulit tayo ngayong umaga. Ayan pa. Namimitas na rin sila ng ibis. Ayan. Pinipitasan na nila. Ayan, pagka naubos na yung kamatis niyan mga katrops, saka natin gagaras katirin naman yung pagitan na yan. Tatanggalin din natin yung mga buho ng mga nakakatayo dyan para wala na magiging sagabal. Tapos papaararo ko yung pagitan yan. Kailangan maararo yan mga katrops. So ito hindi maararo kaagad, gawa ng may sili. Kahit ito munang kalahati. Ay, matawag sila at nag-aayang kumain. Balik na ng kalamansi. Maganda na yung mga bilog, magulang na yung dahon. So itong ganitong style itsura, kung gusto mong mamulaklak ito, huwag mo munang tutubigan kahit mga 1 linggo lang, tapos patubigan mo, bibigay na ng bulaklak yan.
bali ang natitira na lang natin kabyak nito. Ito. Yan na lang kabyak niyan. Tapos yung pinaka ano na lang sulok, pinaka gilid. Ayan, kailangan mo nang ipahinga yung grass cutter, mainit na naman. Yun, saka ito pakita ko lang po sa inyo. Yan, yan pong gilid na yan, dadamuhin din po natin yan para po malinis yung gilid nya. Pahinga ko lang yung grass cutter at baka sumurrender lalong hindi tayo makayari. Dun sa dulo meron pa rin tayong dadamuhan dun. Nakapagbawas na rin ako kahapon dun ng 6 dayos, yung mga ganun 6. Ayun tayo sa kubo, makainom ng tubig. Ayun na, ayun na yung tubig. Binira na ni paring Carlo yung mga hindi sadjad dito sa dulo. Ay, mapapasadjad na niya. So start na tayo rito para mapatabigan na rin to mga traps. Medyo pinaspasan na natin mga traps at ano pa to, sa 2 dayos pa yung nandito sa may dulo. Kaya lang yung sa unang ko na yun hindi na natin magagrass cutter, natubigan na ni paring Carlo. O pag natuyo-tuyo na lang yun yung 1 dayos ay no, sayang di pa natin inabutan. Pero ito na, tapos na lahat ito, dito na tayo. Yan, may natira pang ano dun, no? 3 puno. Ano na eh, may tubig na, kaya hindi na natin napasok. Ay, yan, magmula sa may umpisa hanggang dito sa may dulo, hindi na natin binitawan yung grass cutter. Ba't awa naman ng Diyos eh, sinadjad tayo. Hindi ko masasabing nakatapos na eh. May 3 puno pa pero wala na, okay na. Yun na lang, bukas pwede ko na sungkitin yun. Nakaraos na ang kalamansi mga troops. Ay. Hindi na natin na inabutan yung ahas dito sa loob. Wala na, nakuha ng nakalabas. Yan, dito basa na rin oh. Ay, ayun, patabi ko parang Carlo. Oh, doon na nakatutok sa gitna. Ay, gas natin pala, muna natin. Ay, yun. Nako, pasma. Ay, maabuti natin kaganito. Ay, no choice. Dali, nakatikas din pala ng kamatis ngayon. Makalawa. Bukas pwede nang sprayin tong mga kalamansi. Papagayak na tayo ng ano, ng gamot para dito sa kalamansi. Sige, basta lahat ng hahagurin ko, pwede nyong ulitin yun, maniwala kayo sa akin. Hindi kaya totoo, di ba totoo ka ba de? Di ba totoo naman? May natitira sa kabilang side. Ito yung unang hahagod, tapos kami pangalawa. Oo. Tara na.
O gusto mo naman, ikaw ang humagod. Pag-ipon mo ako. Padaan naman ang gulong, pre. Ay. Ayan mga katraps, punta muna kami sa Santa Isabel. Kukuha tayo ng kamatis na 10 kilo. Dahil dun sa kumukuha natin ng ampalaya, o kuha raw siya ng 10 kilo. Ayan, at pagdadala natin, tapos na tayo mag grass cutter, nakaraos ng lahat. Diyan ka na. Ayan, doon naman kasgar dyan. Ay. Let's go na tayo rito. Oh, troops. Ito yung sayang na lupa, oh. Kung parerentahan lang to, pwedeng rentahan to, kahit mais lang pwedeng tamnan to, eh. Maluwang din ito. Kaya lang di natin kilala yung may-ari, pero kung kilala lang natin, pwedeng rentahan to. Ang kwan naman ito, sasalang mo siya talaga ng buo kasi medyo mataas na yung damo. Tara na, kakain na. Ayan si Bernard. Ayan, o, medyo mataas na yung damo. Ang maganda nito, idadapa, tapos i-spray ng pamatay damo, tapos susunugin. Ang kun lang dito, yung pagtagulan, hindi siya pwede. Kasi yung parte ng baba nito, ayan, hanggang dito sa may lugar natin na to, eh, lumulubog yung nagkakatubig. Pero yung itaas na yon, okay na okay. May daan pala ron. So hindi ko natuntun yung daan na yon. Doon sila dumaan. Lagi mainam dito tayo dumaan. Nakita tayo ni Chong, naayari natin. Yun. Daan pala sila. So pupunta tayo rito, walang tayo ng kamatis. Bakit? Ha? Ba't iniiwanan mo yung GoPro mo? Camera mo na to, alayo kay alayo kay Yo mga katrops, pauwi na rin tayo. Dala na natin yung kamatis, kaya lang walang timbangan doon. So titimbangin natin doon na lang sa ano, sa kumukuha. Bahala na kung may 10 kilo to, kasi wala nga tayong timbangan, tansyahan lang. So kung magkano lang aabotin, yun lang ang babayaran nila. Tagal din ako hindi nakapunta rito, ah. Puro bukid tayo, eh.
yun mga katrops, tingin sana tayo ng bibe. Mukhang bibing barako, pero mga bibing barako naman dito wala lang tao. So ito yung fish pa na pinapatuyo. Ayan yan. Bali konting-konti na lang talaga yung tubig niya, kaya lang hindi masagad gawa nung kailangan sa kalamansi. Kasi nga sakto pa lang yung bunga niya. So nagpapalaki pa sila ng bunga. Walang tao rito mga katrops. Pero yung pinsan ko nakasalubong ko naman na doon at nakausap na rin natin. Pinapatanong lang doon sa tao niya rito kung merong pang-alis na bibing barako. Ayan. Dahil bunga ng kalamansi. Alanganin pangalang. Mga katrops. Alanganin mga bunga niya. Ayan. Dami bunga. Ito yung dati kong hawak na kalamansian mga trops. Bali ano to, 1,200 na puno yung nasa isang lugar na to. Tapos dun sa may dulo dun meron ding 1,200 na puno. Dahil bunga ng kalamansi, talagang nakakatuwa lang pagka ganyan ang puno ng kalamansi. Wala pang ano eh, hindi pa talaga pampitas eh. Alanganin pa talaga, kailangan pa ng tubig nito. Kaya yung fish pan di nila mapatuyo. Gawa nung dito nila tatapon sa kalamansi yung tubig. Nandun siguro sa dulo yung tao ng pinsan ko, baka nagpapatubig doon o umalis. Wala isang bike niya. Kaya mga katrops, dati dyan ako nakatira, dyan sa bahay na yan. Dati ano yan eh, puro pugon. Tapos nung bumagyong Santi, na wash out yan. Talagang ano siya, lanos siya lahat. Walang natira sa bahay ko dati. Tapos tinayuan lang uli. Saka itong kulungan yan, kulungan ng kambing dati yan eh. So yung mga kambing ko dati nang bumabagyo, dahil ito puno ng tubig ito, wala kang makikitang lupa dyan, puro tubig. Nagtakbuhan dito sa may bahay at doon sila yung parang nagsiksikan. So sama-sama kami. Yan yung karanasan ko rito na hindi ko rin makalimutan. Saka memorable talaga sa akin yung dati na nandito ako. Imbang sakto lang din nakakaraos, kaya pa ang buhay, wala akong iniisip na kung ano-ano. Ako minsan nakukuha ko rin mamasyal dito medyo naiinip-inip, kahit na mayroon ng Laka Farm. Sabi ko nga, iba pa rin talaga yung kung saan ka tumagal dito. Kasi almost 20 years kami magkasama ng pinsan ko na yun. Hanggang sa pagbabiyahe ng isda, nakakasama nila ako. Tapos sa palengke, yung sa palengke mga katrops, yung pinagtitindahan ko ron, yun din ang may-ari. Ito sa kayon, isa lang ang may-ari. Tapos nagbibiyahe pa sila ng isda. Medyo nabago na rin yung kubo, kasi dati ang pinto niya nandito sa may banda rito eh. Kaya lang wala pa tong cover na yan, kinover na lang. So yun mga katrops, babalikan na lang natin si Kuya Ambi mamaya para makapagtanong tayo kung may bibe, kasi kailangan ikabady ng bibing lalaki
Ay. Kung makakakita tayo rito, dito na lang.